Mahal naming Ama na mahabagin at makapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, 22 and 23. Galatians chapter 5, 22 and 23. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. I remind this year our new slogan, Fruitful Life. Sa taong ito po yung ating bagong slogan ay Fruitful Life. We have to bear much fruit. Kailangan nating magbunga ng marami. Then we can glorify our Lord. Nang sa gayon ay maluwalhati natin ang ating Panginoon. So first, right, we have to bear the fruit of evangelism. Una, kailangan nating magbunga ng evangelism. Second, we have to bear the fruit of the Spirit. Ikalawa, kailangan nating magbunga ng Espiritu. So today, let's continue learn the fruit of the Spirit. Kaya ngayong araw ay patuloy nating pag-aaralan ang bunga ng Espiritu. So last time we learned, right, the fruit of the Spirit. First, love. Nung nakaraan pinag-aralan po natin, yung unang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. We have to love our Lord the most. Kailangan nating higit na ibigin ang ating Panginoon. Loving the Lord is loving His word. Ang pag-ibig sa Panginoon ay ang pag-ibig sa Kanyang salita. Loving the Lord, loving His body, church. Ang pag-ibig sa Panginoon ay ang pag-ibig sa Kanyang katawan na iglesia. Loving the Lord is loving the brothers and sisters. Ang pag-ibig sa Panginoon ay ang pag-ibig sa mga brothers at sisters. And the loving the Lord also is loving the lost soul. At ang pag-ibig sa Panginoon ay ang pag-ibig din sa mga nagwawalang kaluluwa. So this year, we have to bear this fruit. Kaya sa taong ito, kailangan nating magbunga ng mga bungang ito. Love. Pag-ibig. We practice araw-araw. Sanayin po natin araw-araw. Okay po. So, when we learn the fruit of the Spirit, we have to try. We have to practice. Kaya kung matututunan natin ang bunga ng Espiritu, kailangan natin itong sanayin. Actually, we have to really bear this fruit in our Christian life. Sa katunayan sa ating buhay Kristiyano, kailangan nating ibunga yung bungang ito. Okay po. Ngayong araw, pag-isipan natin ng kagalakan, bunga ng Espiritu. Kagalakan. Buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica chapter 5, 16. Chapter 5, 16. Very short. Right? Basahin po natin ng sabay-sabay. Magalak kayong lagi. Magalak kayong lagi. Magalak kayong lagi. Very short, but it's also important.
Napakikli po nito pero ito po ay napakahalaga. Magalak kayong lagi. Magalak ba ang aking Christian life o palagi pa itong malungkot at mahirap? Ano po? Yeah. Magalak pa kayo lagi o hindi? Ano po? Yeah. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan na ang ating Christian life ay maging buhay na laging may kagalakan. Laging may kagalakan. But that is it, right? That is it. Pero hindi po madali. Apo pa? That is it. But the Bible said, magalak kayong lagi. Magalak kayo lagi. Hindi madali. Medyo mahirap. Tama? You can say, oh, how is it possible? Masasabi mo na, paano magiging How posible can ito? he rejoice always? Paano palaging magagalak? Hindi pwede. Kaya. Paano? Philippians chapter 4. Filipos chapter 4. Buksan mo ang Biblia. Philippians chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Dito din sabi, magalak kayong lagi. Right? Magalak kayong lagi. Pareho, right? But, paano? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Naintindihan? Sa Panginoon. Sa Panginoon. It's possible. In the Lord, right? Posible ito sa Panginoon. The people in this world, it's not possible. Always, rejoice always, it's not possible. Yung mga tao sa sanlibutan ito, imposible na sila ay magalak sa But Panginoon. we are different, right? Pero tayo po ay naiba. Yeah. In the Lord, it's possible. Sa Panginoon, ito ay posible. Kaya sinabi ng Biblia, magalak kayong lagi sa Panginoon. Sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Maaaring sabihin na ito ay isang utos. Bakit sinabi niya na tayo'y laging magalak? Sapagkat may mga kalagayang hindi madaling magalak. Ang palaging kagalakan ay isang uri ng kagalakan na hindi nakadepende sa kalagayan, kundi ito ay ganap at mula sa Diyos. Tulad ni Apostol Pablo, kailangan din nating mamuhay ng Christian life, hindi nawawalan ng kagalakan sa anumang kalagayan. Sinabi ni Apostol Pablo sa maraming sulat na tayo'y laging magalak. Noong panahon iyon, karamihan sa mga iglesia ay nasa ilalim ng matinding paghihirap. Nasa ilalim ng matinding paghihirap. Si Apostol Pablo ay laging nagagalak anuman ang kanyang kalagayan. He showed the example, right? Ipinakita niya yung halimbawa. Siya ay nagpuri sa Panginoon kahit nasa bilangguan, right? Because how can he praise the Lord? He has still joy in the prison. Paano niya nagawang papurihan ng Panginoon dahil meron pa rin siyang kagalakan sa bilangguan? At si Apostol Pablo ay nagalak pa nga sa harap ng kanyang pagiging martyr. Harapan ng kamatayan. May kagalakan. Philippians chapter 2, buksan mo ang Biblia. Philippians chapter 2.
Filipos chapter 2. 17 and 18, 17 and 18. Philippians chapter 2, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. 17, verse 17. O kahit ako'y ibuhos sa bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Anong ibig sabihin? Ito. Ako'y ibuhos sa bilang inumang handog sa ibabaw ng alay. Is symbolized his death. Sumisimbolo ito sa kanyang kamatayan. In Old Testament, Israelite offers sacrifice, right? Sa lumang tipan po, yung mga Israelita ay nag-aalay ng handog. There was the drinking offering. Merong handog na inumin. Drinking offering was drink the wine on the sacrifice. Wine. Ibig sabihin magbuhos ng alak doon sa handog. Wine. Anong kulay? Red. Tama ba? Ibig sabihin ito dugo. Naintindihan niyo po? Dugo. That's why it means that he was ready to die. Ibig sabihin siya ay handang mamatay. He became the martyr. Siya ay naging isang martir. But in this situation, right? Ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Tama ba? May kagalakan. Tama ba? Whatever situation he was, he had a joy. Sa anumang sitwasyon siya naroroon, mayroon siyang kagalakan. Sa Panginoon. Tama? Sa gitna ng paghihirap, may kagalakan pa rin. Right? Ikalawang Korinto 7, verse 4. Ikalawang Korinto chapter 7, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ay may malaking pagtitiwala sa inyo. Ako ay may malaking pagmamapuri sa inyo. Ako ay puno ng kaaliwan. Ako ay nag-uumapaw sa kagalakan sa lahat ng aming kapigatian. Ako'y puno ng kaaliwan. Ako'y mapaw sa kagalakan sa lahat ng aming kapigatian. Right? Sa lahat ng aming kapigatian, may kagalakan. Tama ba? May kagalakan. At may kaaliwan. May kaaliwan, right? Maybe last time I share the testimony. When I was First Church, Kalawan Church, 2014, I experienced the very strong typhoon. Nung nakaraan, nagkaroon po ako ng patotoo noong ako ay nasa una kong church sa Kalawan Church, naranasan ko yung malakas na bagyo. You remember 2014 Typhoon Glenda? Naalala niyo po Hindi noong Sister Glenda. 2014, yung bagyong Glenda. It was a really strong the typhoon. Ito po ay talagang malakas na bagyo. That's why because of typhoon, at the time Kalawan Church building was completely destroyed. Kaya sa panahon yun, yung church building ng Kalawan ay ganap na nawasak. All the full roof was removed. Yung buong bubong ay natanggal. And then the ceiling completely fell down. At yung kisame ay bumagsak.
It destroyed the whole building. Sinira nito yung buong gusali. When I arrived at church after typhoon, I was really surprised Nung pagdating ko sa church, pagkatapos ng bagyo, ako ay talagang nagulat. because 2014 March we had the inauguration of a church building. Dahil noong March 2014, kami ay nagkaroon ng church inauguration. But it happened after 4 months, July. Pero nangyari ito noong July, paglipas ng 4 na That's buwan. why at first I couldn't understand Kaya sa una hindi ko maunawaan. why it happened. Bakit ito nangyari? Why it happened. We built a beautiful church building. We tried to preach the gospel. Gumawa kami ng magandang church building, pinangaral namin ng ebanghelyo. Why it happened? Bakit ito nangyari? That's why in my office I really cried. Kaya sa office ko talagang umiiyak ako. Why it happened? Bakit ito nangyari? But at that time, of course, it was a really great operation. Sa pagkakataong yun, syempre ito ay malaking kapigatian. But later, I could understand it was the will of God. Pero kalaunan, naunawaan ko na ito ay kalooban ng Diyos. It was also God's love. Ito rin ay pag-ibig ng Diyos. Through the operation, right? All the church become more united. Sa pamamagitan ng kapigatian, yung maraming churches ay nagiging iisa. And then later, we could have a more strong building. At kalaunan kami ay nagkaroon ng mas matibay na building. At that time, I remind this 2 Corinthians chapter 7 verse 4. Sa pagkakataong yun, inalala ko yung 2 Korinto chapter 7 verse 4. May kaariwan at may kagalakan. Tama. Whatever situation happen, we still have a joy, right? Anong sitwasyon yung mangyari, meron pa rin tayong kagalakan. Ang Kristiyano ay maaaring magalak sa anumang kalagayan. Ikalang Korinto chapter 6 verse 10. Chapter 6 verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. It's Christian, real Christian, right? Ito po yung tunay na Kristiyano. Ulad sa nalulungkot, kayo may laging nagagalak. Tama po ba? Laging nagagalak. Tama. Pag-isipan natin anong dahilan kung bakit tayo ay maaaring laging magalak. Una, dahil sa kagalakan ng kaligtasan. Kagalakan ng kaligtasan. Maaari tayong laging magalak. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 12. Verse 2 and verse 3. Isaiah 12, verse 2 and 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo iibig ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Tama. Verse 3, kaya't kayo'y igib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Balon ng kaligtasan. Ang kagalakan ng kaligtasan ay patuloy na bumubukal. Apo ba? Bumubukal. So, when we get to salvation, right, we have a real joy. Right? Kaya nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, tayo ay mayroong tunay na kagalakan. Ito ay mga balon ng kaligtasan. Right? Kapag naliligtas, isinusuot ang tamin ng kaligtasan, ito ay tulad ng kagalakan ng
ikakasal na mag-asawa habang naghahanda para sa kanilang kasal. Isaiah 61, Isaiah chapter 61. Buksan mo ang Biblia. Isaiah 61, verse 10. 61, verse 10 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Yeah. Ako'y magagalang na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Bakit? Sapagkat pinihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Right? Damit ng kaligtasan. Yeah, tama. When we get the salvation, we already wear the garment of salvation. Nung tayo ay magkaroon ng kaligtasan, isinuot na natin yung damit ng kaligtasan. Ito ay kaya ng lalaking ikakasal na kinakayakan ng sarili ng palamuting bulalak at kaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Right? Before, right, you have a experience, you prepare the wedding. Noon naranasan niyo po na maghanda para sa kasal. Then the bride and the bridegroom, they have a joy, right? Pagkatapos yung babae at lalaking ikakasal, meron silang kasiyahan. So pareho. Wala nang mas nakakagalak pa kaysa sa pagtanggap ng kaligtasan. Kung tayo ay tunay na naligtas, makakagalak tayo kahit wala nang iba. Buksan mo ang Biblia, Habakuk chapter 3. Habakuk chapter 3, 17. Bago Zephaniah. Bago po yung Zephanias. Pagkatapos Nahum. Pagkatapos po ng Nahum. Mahirap din. Habakuk chapter 3, 17 and 18. So to find the Bible where you have to sing the Bible song always. Upang mahanap po ng mabuti yung mga Bible, yung mga aklat sa Biblia, lagi niyo pong awitin yung Bible song. Okay po? Habakuk chapter 3, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon ay magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Verse 17, Prophet Habakuk said, wala. Lahat wala. Tama? Lahat wala. Pero walang problema. Bakit? Verse 18. Kayo may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Okay? Tama. Even though we don't have anything, if we have the salvation, it's enough. Kahit na wala tayong anumang bagay, ngunit meron tayong kaligtasan sapat na ito. Do you like math? Gusto niyo po ba ng math? Math. Very simple math.
0 plus 1, ano po? 0 plus isa? Ano po? Ano po? 99? 0. Very strange math. Mahirap? Naintindihan o mahirap? Mahirap? Bakit kaganito? The important thing, ano po, 1? Salvation. Yung 1 po ay yung kaligtasan. This one? Yeah. Worldly thing. Ito po yung mga makamundong bagay. You don't have anything, this world. Wala kang anuman sa mundong ito. But you have a salvation, Pero meron kang kaligtasan. it means you have everything. Ibig sabihin, meron ka ng lahat ng bagay. You have many things in the world. Meron kang maraming bagay sa You sanlibutan. have all in this world. Meron ka ng lahat ng bagay sa mundong ito. But walang kaligtasan. Anong ibig sabihin? Wala. Nothing. Walang silbi. Ngayon, naintindihan? Very simple math, right? It's the math of a Christian. Ito po yung mat ng Kristiyano. Okay? Yeah. But the important thing, we have a salvation. Pero yung mahalagang bagay, meron tayong kaligtasan. That's why because of salvation, we can we can rejoice always, right? Kaya dahil sa kaligtasan, tayo ay palaging magagalak. Pero minsan, ang kagalakan ng ating kaligtasan ay maaaring mawala dahil sa kasalanan. Sa Biblia, may halimbawa, si David. He also always rejoiced because of the salvation. Si David po, siya rin ay nagagalak dahil sa kaligtasan. But he committed a great sin, right? Pero nakagawa siya ng malaking kasalanan. Then he lost the joy of salvation, Pagkatapos nawala yung kagalakan ng kaligtasan, right? That's why he prayed to God, right? kaya siya ay nanalangin sa Diyos. Awit 51. Awit 51:12. Awit 51:12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong paliligtas. Kagalakan ng kaligtasan. Right? That's why if we can the joy of salvation always, we can rejoice always. Kaya kung mayroon tayo palaging kagalakan ng kaligtasan, tayo ay palaging magagalak. But now you lost the joy of salvation. Pero ngayon ay nawala na sa iyong kagalakan ng kaligtasan, Anong dahilan? Check yourself. kaya suriin mo yung sarili mo. Dahil sa kasalanan. Dahil sa Diyos-Diyosan. Forsake lahat. Lisanin mo lahat Then you can restore the joy of salvation. upang mapanumbalik mo yung kagalakan ng kaligtasan You can rejoice always. at lagi kang magagalak. Yeah. Lagi tayong makakagalak kapag ang Panginoon ang bukal ng kagalakan ay nasa ating puso. Yeah. Buksan mo ang Biblia, awit 16. Awit 16, verse 8 and 9. Awit 16, 8 and 9. And 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag
sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa, ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Verse 8, right? Lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Aking harapan, right? Sapagkat siya ay nasa aking kanan, verse 9, kaya ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. If so, what's in your heart? Kung gayon, ano yung nasa puso mo? Of course, if you put this word in your heart, you cannot rejoice always. Siyempre, kung ilalagay mo yung sanlibutang ito sa iyong puso, hindi ka palaging magagalak. Because this word is like the water of the sea. Water of the sea. Dahil yung sanlibutang ito ay gaya ng tubig ng dagat. Right? It will always move, right? Ito ay laging umaalon. Sometimes good, sometimes bad. Minsan mabuti, minsan Right? hindi. You cannot be rejoiced always, right? Hindi ka palaging magagalak. But our Lord, if you put our Lord in your heart, our Lord is a rock. Pero kung ilalagay mo yung ating Panginoon sa iyong puso, ang ating Panginoon ay bato. He does not move, right? Hindi siya matitinag. And, bakit tayo nagagalak kapag ang Diyos ay nasa ating puso? Dahil ang Diyos ang pinangmumulan ng lahat ng kagalakan. Lahat ng kagalakan. Awi 43, buksan mo ang Biblia, Awi 43. Awi 43, verse 4. Awi 43, verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung magkagayoy, pupunta ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan, at pupurihin kita ng Alpa, o Diyos aking Diyos. Diyos na aking malabis na kagalakan. Malabis na kagalakan. English translate, exceeding joy. Exceeding joy. Sa pagsasalin sa English, walang hanggang kagalakan. We know, right? God is a love. Nalalaman natin na ang Diyos ay pag-ibig. So all the love comes from God. Kaya ang lahat ng pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Same. God is a joy. Pareho po, ang Diyos ay kagalakan. All the joy come from God. Ang lahat ng kagalakan ay nagmumula sa So Diyos. if we put our Lord, we can rejoice always, right? Kaya kung ilalagay natin lagi ang Panginoon, tayo ay palaging magagalak. At ang kagalakang ibinibigay ng Panginoon, ang tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan. Awit chapter 4, 7. Awit chapter 4, 7. Awit chapter 4, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ikaw, Panginoon. Tama? Panginoon. Ang Panginoon ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Tama? Kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ano po? Ang kanilang butil at alak ay sagana. It comes from this word, right? Ito ay nagmumula sa sanlibutang ito. This word. It's not the real joy. It's not the real joy. Hindi ito yung tunay na kagalakan. Ang kagalakang ibinibigay ng Panginoon ay kagalakang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tama ba? Ito ay hindi malalaman ng sinumang, hindi pa nakaranas nito. After salvation, you have to experience the
the Lord gives. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong maranasan yung kagalakang ibinibigay ng Panginoon. This joy is completely different from the joy this world gives. Yung kagalakang ito ay naiiba mula sa kagalakang ibinibigay ng sanlibutan. Right? Before you get the salvation, right? You sought the joy from this world, right? Bago ka magkaroon ng kaligtasan, hinahanap mo yung kagalakan sa mundong ito. But it's not real joy, right? Pero hindi ito tunay na kagalakan. Ang kagalakang ibinibigay ng mundo ay hindi ganap at panandalian lamang. Panandalian lamang. Tama ba? Hindi ganap at panandalian lamang. Buksan mo ang Biblia, Job chapter 20. Job chapter 20. Verse 5. Job chapter 20, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na ang pagbubunyi ng masama ay maikli at ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Yeah. Ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Sandali lang. Tama ba? Sandali lang. The joy from this world, temporary. Temporary. Yung kagalakan sa sanlibutan ito ay panandalian It's lamang. not real joy, right? Hindi ito tunay na kagalakan. At buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 14. Kaikan chapter 14, verse 13. Kaikan chapter 14, verse 13. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Maging sa pagtawa, ang puso ay mapanglaw. Mapanglaw. Tama ba? You looks before you get the salvation, right? You enjoy this world. Bago ka magkaroon ng kaligtasan, nagsasaya ka sa sanlibutan ito. You look happy. Mukha kang masaya. But sa puso, yeah, papanglaw. May papanglaw. Tama? At ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Kalungkutan. Right? Yeah. Last December, there was a Christmas season. It was a Christmas season. Nung nakaraang December, ito po ay panahon ng Pasko. During Christmas season, right? So many people in this world, they enjoy this world. Sa panahon ng Pasko, maraming tao sa mundong ito ay nagsasaya sa sanlibutan. Drinking party. Nagiinuman. Mukhang masaya. Right? They enjoy. Sila ay nagsasaya. It's not real joy. Not real joy, right? Hindi ito tunay na kagalakan. Before I got the salvation, I also tried to drink alcohol. Bago ako nagkaroon ng kaligtasan, sinubukan ko ring uminom ng alak. With a friend. Kasama ng mga kaibigan. While doing, some you have experience, right? Before you get the salvation. Iba sa inyo naranasan bago magkaroon ng When kaligtasan. you are drunken, you feel, masaya, masaya. Kapag kayo ay nakainom na, nararamdaman nyo na yung saya. Right? But after the finish, when I return to my house, Pero pagkatapos at makabalik na ako sa aking bahay, I feel something. nakakaramdam ako ng kakaiba. Hindi tama ito. Hindi tama ito. I have still many concern. Tomorrow, my future. Mayroon pa rin ako maraming alalahanin. Yung bukas, yung hinaharap. Hindi masaya. At dahil sa alcohol, my headache. At dahil sa alak, laging masakit yung ulo ko. Mayra. Tama ba? Tama ba? Tama. It's not real joy, right? Hindi ito tunay na kagalakan. But we have the joy our Lord gives, right? Pero meron tayong kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoon This world cannot give. na hindi maibibigay ng sanlibutan You have ito. to experience this joy. Kailangan mong maranasan yung kagalakan You ito. can experience this joy in church, right?
Dapat na maranasan mo yung kagalakang ito sa loob ng iglesia. Maybe this time God will allow this joy in your heart. Marahil pinapahintulot ng Diyos yung kagalakang ito sa iyong puso This world cannot give. na hindi Right? maibibigay ng sanlibutan. That's why we have the song, right? I have the joy this world cannot give. Right? The song. Kaya meron po tayong ganitong awit. You can sing by yourself. I cannot sing well. Yeah, tama. Yeah. So if we put our Lord in our heart, we can rejoice so always. Kaya kung ilalagay natin yung ating Panginoon sa ating puso, tayo ay laging magagalak. At kapag namumuhay tayo sa Espiritu, maaari tayong laging magalak. Kapag namumuhay tayo sa Espiritu, ang tunay na kagalakan ay ang kagalakang namumula sa Espiritu Santo. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 14. Romans chapter 14, 17. Romans chapter 14, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ano ang kaharian ng Diyos? Ano ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Right? Ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ang Christian life po walang kagalakan ay hindi pamumuhay sa Espiritu. Ang taong puspuso ng Espiritu Santo ay may kagalakan. Kaya sinabi ng Biblia, Efeso chapter 5, buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 5, 18. Efeso chapter 5, 18. Chapter 5, 18. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Right? That's why sinabi ng Biblia, huwag kayong magpakalasing sa alak because it cannot give a real joy. Right? Dahil hindi ito magbibigay ng tunay na kagalakan. Kundi mapuno kayo ng Espiritu. Right? Mapuno kayo ng Espiritu. If you look at the Christian who are filled with the Spirit, you can see the joy in their heart. Kung makikita mo yung Kristiyano na puno ng Espiritu sa kanyang puso, sa kanyang whatever situation, they look happy, right? anumang sitwasyon, sila ay mukhang masaya. Ang mga alagada ng unang iglesia ay nagalak kahit sa gitna ng pag-uusik dahil sila ay puspos ng Espiritu Santo. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 13. Buksan mo ang Biblia. Gawa chapter 13, 50 hanggang 52. Gawa 13, verse 50 hanggang 52. 50 hanggang 52. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit inudyokan ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga pangunahing lalaki sa lungsod. At nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Kaya't ipinagpag nila ang alikabok ng kanilang mga paalaban sa kanila at nagtungo sila sa Ikonyo. At ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Verse 50, right? Nagsimula ng pag-uusik laban kina Pablo at Bernabe. At kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay malaking pag-uusik. May pag-uusik. Pero 52, ang mga alagad ay
na puspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. They rejoice still, right? Because they are filled with the Spirit, Holy Spirit. Sila ay nanatiling nagagalak dahil sila ay puspos ng Espiritu Santo. Yeah. So that's why we have to be filled with the Holy Spirit always. Kaya kailangan nating palaging mapuno ng Espiritu Santo. To be filled with the Holy Spirit, right? You have to fear more the Word of God in your heart. Upang mapuno ng Espiritu Santo, kailangan na punuin mo lagi yung puso mo ng salita ng You have Diyos. to have a more fellowship with the brothers and sisters. Kailangan mo magkaroon ng maraming fellowship kasama ng mga You brothers have and to sisters. continue pray and continue have a fellowship with the Lord through prayer. Kailangan mo patuloy na manalangin at magkaroon ng patuloy na fellowship sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Be filled with the Spirit. Mapuspos ng Espiritu Then you can rejoice always. upang ikaw ay laging magalak. At ang taong may pag-asa ay maaaring laging magalak. Yeah, pag-asa. Kailangan pag-asa. Buksan mo ang Biblia, Romans 12. Buksan mo ang Biblia, Romans 12 verse 12. Romans chapter 12 verse 12. Okay, 12 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. Magalak kayo sa pag-asa. May pag-asa. Kailangan pag-asa. Kaikan, buksan mo ang Biblia. Isa pa. Kaikan, chapter 10, 28. Kaikan, chapter 10, 28. 28 also. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-asa na matuwid ay hahantong sa kaligayahan, ngunit ang inaasam ng masama ay mapaparam. Ang pag-asa ng matuwid. Matuwid, sino po? Ang mga tao na naligtas. Matuwid, right? Ang pag-asa ng matuwid ay hahantong sa kaligayahan. Kaligayahan. Kagalakan. Pareho. We need to understand ang mga paraan kung paano nagbibigay ng kagalakan ang Diyos. Paano? Pinahihintulutan ng Diyos ang gabi. Ang gabi, ngunit tiang na darating ang umaga. It's the way God allow the joy. Ito yung paraan kung paano pinapahintulot ng Diyos ang kagalakan. Anong ibig sabihin to? Maring sabihin ang gabi ay panahon ng pagdurusa. Gabi ay panahon ng pagdurusa. Ngunit ang umaga ay panahon ng biyaya. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Yeah. But God allowed the night first, right? Pero ipinahintulot ng Diyos ang gabing Right. ang una. You know, God's time goes from the evening to the morning, right? Alam niyo po ba na yung oras ng Diyos ay lumilipas mula gabi hanggang umaga? You try to read Genesis chapter 1. Subukan niyo pong basahin yung Genesis chapter God 1. created the heaven and the earth. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yeah. You can see the God's time goes from evening to the morning. Makikita niyo po na yung oras ng Diyos ay lumilipas mula gabi hanggang umaga. Ang gabi ay panahon ng pagdurusa, ngunit ang umaga ay panahon ng biyaya. Ito ay paraan ng Diyos. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit chapter 30. Awit chapter 30, verse 5. Awit chapter 30, verse 5. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Maaaring magtagal ng pagdamag ang pag-iyak. Yeah.
magdamag ang pag-iyak. Ano ang pag-iyak? Pagdurusa. Tama ba? Ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang kala, biyaya, kala. Tama ba? That's why we can have hope, right? When we have the hope, this hope, we can rejoice always, right? Kaya kung meron tayong ganitong pag-asa, lagi tayong magagalak. Let me give you one story. Bibigay po ako ng isang kwento. Long time ago in Chinese, there was one king. Matagal na panahon na po doon sa China, merong isang hari. But the problem, the king, whenever he sleep, he had a dream. Pero yung problema, sa tuwing natutulog yung hari, lagi siyang nanaginip. But his dream was a very difficult dream to him. Pero yung kanyang panaginip ay talagang mahirap na panaginip. He suffered all kind of pain in his dream. Dumara na siya ng napakaraming sakit sa kanyang panaginip. It's like the life in the hell. Ito ay gaya ng buhay sa impyerno. That's why every day, every night, his dream was like that. Kaya gabi-gabi, ganito yung kanyang panaginip. That's why even daytime, he was not happy. Kaya kahit sa umaga, hindi siya masaya. Because he feared night come. Dahil natatakot siya sa pagdating ng gabi. If night come, I will have a same dream. Pagdating ng gabi, magkakaroon ako ng parehong panaginip. How can I endure this dream? Paano ko matitiis yung panaginip na ito? That's always so sad, unhappy. Kaya lagi siyang malungkot. Tama ba? Let's say you are the king. Will you be happy? Ipagpalagay natin na ikaw yung hari, magiging masaya ka ba? Mahirap? Tama ba? Tama. Yeah, but in front of the palace, there was one beggar. Pero sa harapan ng palasyo, merong isang pulubi. His life, very miserable life, because beggar. Yung kanyang buhay talagang miserable dahil siya ay pulubi. Tama? Compared with the king, very miserable life. Kumpara doon sa hari, siya ay napaka-miserable. But he also have a dream every night. Pero siya rin ay gabi-gabing nanaginip. But in his dream, he always become king. Pero sa kanyang panaginip, siya ay naging He hari. enjoy many things. Nagsasaya siya sa maraming bagay. In dream, always happy, masaya. Sa kanyang panaginip, lagi siyang masaya. What is his daytime? Ano yung kanyang umaga? Of course, his daytime, walang pagkain, walang bahay, mahirap life, right? Tama? But he has hope. Pero mayroon siyang pag-asa. If the night come, I will have a dream. Pagdating ng gabi, ako ay I managinip. will become the king. Magiging hari ako. I will enjoy everything. Magsasaya ako sa lahat ng bagay. That's why his day life, Messiah. Kaya yung buhay niya sa umaga ay masaya. Night come. Even mahirap this time. Night will come. Kahit na mahirap ngayong oras, darating yung gabi. May tanong ako. Who are more happy? The king or beggar? Sino yung higit na masaya? Yung hari o yung pulubi? Beggar. Yung pulubi Tama po. ba? Which one do you like want to be? Sino yung gusto mong maging? King or beggar? Hari o pulubi? You say, even mahirap, I will be king. Sasabihin Like mo, that? kahit mahirap, gusto ko maging hari. Ganun po ba? We are, as a Christian, we are like the beggar. Bilang mga Krisyano, tayo ay tulad ng pulubi. Sometimes we suffer many affliction in this world. Minsan dumaranas tayo ng maraming kahirapan sa mundong ito. We can suffer many difficulty by our life, right? Maari tayong dumanas sa maraming kahirapan. But we have a hope. Pero mayroon tayong pag-asa. Tama? We have a hope. What hope? Ano pong pag-asa? When Jesus come again, what will happen? Sa muling pagdating ni Jesus, anong mangyayari? We become king, right? Tayo ay magiging hari. We become king. We will go to eternal heaven. Tayo ay papasok sa walang hanggang langit. We have this hope. Meron tayong ganitong pag-asa. That's why even my life in this world, we can rejoice always. Kaya kahit na mahirap yung buhay sa mundong ito, lagi tayong nagagalak.
Tama ba? Tama. What's hope? What's your hope? Ano po yung pag-asa mo? Yeah. We have a true hope. Meron tayong tunay na pag-asa. Our hope will come true someday, right? Yung ating pag-asa ay mangyayari balang araw. That's why we can rejoice always, right? Kaya tayo ay laging nagagalak. Don't be sad, whatever problem, oppression you have, Huwag po kayong malungkot sa anumang problema na meron kayo. because we have a real hope, this hope, right? Dahil meron tayong tunay na pag-asa. Even we are beggar this time, we become king someday. Kahit na ngayon tayo ay pulubi, balang araw tayo ay magiging hari. Yeah. Pag-isipan natin, mga bagay, bahagi ng Christian life kung saan dapat nating maranasan ng kagalakan. Una, dapat tayong makatakbo ng kagalakan sa salita ng Diyos. Okay po? Salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 19 verse 8. Awit 19 verse 8. Awit 19 verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Tama? Tuntunin ng Panginoon. Ang mga tuntunin ng Panginoon, ito ay salita ng Diyos. Tama? Yeah. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagpapagalak sa puso. Tama? Awit 119, buksan mo ang Biblia, awit 119, verse 111, 111 or so. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga patotoo mo ay aking mana magpakailanman. Sa aking puso ang mga ito'y kagalakan. Yeah. Ang mga patotoo mo, ito ay din salita ng Diyos, right? Yeah. Sa aking puso ang mga ito'y kagalakan. Tama? The word of God can be joy in our heart. Yung salita ng Diyos ay magiging kagalakan sa ating puso. Yeah. Tulad ng kasiyahang naranasan natin sa pagkain, may kasiyahan din sa pagkain ng salita. Jeremiah chapter 15, Jeremiah chapter 15, verse 16, Jeremiah 15 verse 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon Diyos ng mga hukbo. Ang iyong mga salita ay natagpuan, pagkatapos, at aking kinain. Kinain, right? Yeah. Saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Yeah. Right, when you eat, masarap pagkain, you have a joy, right? Kapag kumakain ka ng masarap na pagkain, meron kang kagalakan. Especially when you are so hungry, and you eat the food, masaya. Lalong higit kapag gutom na gutom ka, You have kapag a joy, kumakain right? ka, meron kang kagalakan. Spiritually pareho. Pareho po sa espiritu. Yeah. The word of God is our spiritual food, right? Yung salita ng Diyos, yung ating espiritual na pagkain. That's why it should be our joy. Kaya dapat na ito ay ating kagalakan. Yeah. This time, the word of God should be your joy. Sa oras na ito, yung salita ng Diyos ay dapat na kagalakan mo. But you don't have a joy this time. Pero wala kang kagalakan sa oras na ito. Anong ibig sabihin? You have a spiritual disease. Meron kang sakit sa espiritu. When you have some sick, right? It's not joy eating, right? It's not the joy eating anymore, right? When you have a sick, right? Kapag meron ka pong sakit, hindi ka nasisiyahan sa pagkain. If you have a spiritual sickness, pareho. This time, it's not the joy. Sa oras na ito, hindi iyan kagalakan.
Pastor, why too long the sermon? Pastor, bakit ang haba ng sermon? Kaya ito, if you are healthy, spiritually healthy, the word of God will be joy. Kung ikaw ay malusog sa espiritu, yung salita ng Diyos ay kagalakan. Nagkakaroon tayo ng malaking kagalakan ng maunawan natin ang salita ng Diyos. Maunawan natin ang salita ng Diyos. Nehemiah chapter 8, buksan mo ang Biblia. Nehemiah chapter 8. Chapter 8. Chapter 8, verse 8. Verse 8. Nehemiah chapter 8, verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. At the time of Nehemiah, through the prophet Ezra, he read the word of God to the people of Israel. Sa panahon ni Nehemiah, sa pamamagitan ni Propeta Ezra, binasa niya yung salita ng Diyos sa mga tao ng Israel. Then the people understood the word of God. Pagkatapos yung mga tao ay naunawaan yung salita ng Diyos. Then anong nangyari? Verse 12, Nehemiah chapter 8, 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang buong bayan ay humayo sa kanilang lakad upang kumain at uminom at magdala ng mga bahagi at para gumawa ng malaking kasayahan sapagkat kanilang naunawaan ang mga salitang ipinahayag sa kanila. May malaking kasayahan. Bakit? Sapagkat kanilang naunawaan ng mga salitang ipinahayag sa kanila. This time, I'm not sure how much do you understand the word of God. Sa oras nito, hindi ko alam kung gaano mo nauunawaan yung salita ng Diyos. But if you don't understand word of God this time, hindi masaya. Pero kung hindi mo naunawaan yung salita ng Diyos sa oras nito, hindi ka It's masaya. not the joy, right? It will be bitter. Yung salita ng Diyos ay hindi masaya sa iyo, ito ay mapait. But when you understand the word of God, it will be joy. Pero kung maunawaan mo yung salita ng Diyos, ito ay magiging kagalakan. May kagalakan sa pagbabasa at pagmumuni-muni ng salita ng Diyos. May kagalakan. We this year also we try to read the Bible araw-araw. Sa taong ito, sinusubukan po natin na basahin yung Biblia araw-araw. But when you read the Bible, you don't understand the word of God, right? Pero minsan kapag binabasa mo yung Biblia, hindi mo naunawaan yung salita ng Diyos. Tama ba? But while you listen to the sermon, you understand. It means this one. I understand now. Pero kapag nakikinig ka ng sermon, sasabi mo na, ito yung kahulugan nito, naunawaan ko na ngayon. Then you have a joy. Pagkatapos, nagkakaroon ka ng kagalakan. Tama ba? Yeah. When you understand the word of God, you have a joy. Kapag naunawaan mo yung salita ng Diyos, mayroon kang kagalakan. Yeah. At may kagalakan kapag ang salita ng Diyos ang nagiging kaariwan sa gitna ng pagdurusa. Awit, buksan mo ang Biblia. Awit 119. Awit 119, 92. Awit 119, 92. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Kung ang kautusan mo, salita ng Diyos, ay hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Right? So, especially when you are in the prison, you try to meditate the word of God. Lalong higit kung ikaw ay nasa kapigatian, subukan mong higit na pagbulayan ang salita ng Diyos. Then you can have a joy in your heart. At magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong Because puso. the word of God comfort your heart. Yung salita ng Diyos, yung mag-aaliw sa iyong puso. Even though nobody comfort you, the word of God can comfort your heart. Kahit walang sino man yung mag-aliw sa iyo, yung salita ng Diyos yung mag-aaliw sa iyong puso. So, we need to have a joy through the word of God.
Kaya kailangan nating magkaroon ng kagalakan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangalawa, dapat tayong magkatakbo ng kagalakan sa pakikisama. Sa pakikisama. Halimbawa sa Biblia, nais ni Apostol Pablo na magkatakbo ng kagalakan sa pakikisama sa mga mananampalataya sa Roma. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 15. Romans chapter 15, 24. Romans 15, 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya at ako'y tutulungan ninyo patungo doon pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng kaunting panahon. Apostle had a plan to visit Espanya. Si Apostol Pablo ay nagkaroon ng planong bumisita sa But Espanya. before he go to Espanya, he wanted to visit Rome first. Pero bago siya makarating doon sa Espanya, ninais niya munang bumisita sa Roma. Magkasama kayo na may kasiyahan ng konting panahon. Because he want to have a fellowship with the brothers and sisters in Roma. Dahil nais niya na magkaroon ng fellowship kasama yung mga brothers at sisters sa Roma. Through the fellowship, he wanted to have a joy. Sa pamamagitan ng fellowship, nais niya magkaroon ng kagalakan And he wanted to have a strength. at nais niya magkaroon ng kalakasan. Ang kagalakan ni Apostol Pablo ay ang mga kapatid sa pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4, Filipos chapter 4. verse 1. Philippians chapter 4, verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananapikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon mga minamahal ko. Mga kapatid kong minamahal at pinanabikan. Apostle Paul, he really loved the brothers and sisters. Si Apostol Pablo, talagang iniibig niya ang mga brothers at sisters. And then, the brothers and sisters became his joy. Pagkatapos, yung mga brothers at sisters, yung kanya naging kagalakan. Right? Akong katuan, kagalakan, right? Brothers and sisters became his joy. Yung mga brothers at sisters, yung kanya naging kagalakan. Halimbawa, mom, Halimbawa, yung ina. baby mom loves a baby. Yung ina ng baby ay iniibig niya yung kanyang baby. What's the joy of a mom? Ano yung kagalakan ng ina? Huh? What's the joy of a mom? Baby. Tapo ba? Baby, smile. Mom, happy. Smile. Kapag umingiti yung baby, natutuwa yung nanay. Oh, baby, baby, my baby already walk. O yung baby ko lumalakad na. My baby, already speak. Yung baby ko nagsasalita na. Tapo ba? It's a joy to mom, right? Ito po ay kagalakan para sa nanay. Mom loves a baby. That's why baby become her joy. Iniibig ng nanay yung kanyang baby, kaya yung baby yung nagiging kagalakan. If we love the brothers and sisters, who will become your joy? Kung iniibig natin ang mga brothers at sisters, sino yung magiging kagalakan mo? The brothers and sisters Yung mga brothers at sisters will be our joy, right? ay ating magiging kagalakan. May kagalakan kapag ang pananampalataya ng mga kapatid ay patuloy na lumalago. 3 Juan, chapter 1, buksan mo ang Biblia, 3 Juan. Ikatlong Juan, Yeah. Meron first, second, third one, right? You open third one, chapter 1, verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Yeah. It's a joy of Apostle John. Apostle John. Right? Ito po yung kagalakan ni Apostol Juan. He also really loved the brothers and sisters. Iniibig niya rin ang mga brothers at sisters. Wala lang higit pang
kagalakan sa ganang akin na kaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Ang aking mga anak, ito ay brothers and sisters, mga kapatid, lumalakad sa katotohanan, they grow in the faith. Sila ay lumalago sa pananampalataya. It's his joy, right? Ito yung kanyang kagalakan. I also have some joy Meron din po ang kagalakan this year sa taong ito. because some brothers and sisters, they try to live a good Christian life. Dahil may ilang mga brothers at sisters na sinusubukan lang mabuhay sa mabuting buhay Kristiyano. When I start this year, right, I encourage, it's better you come early and you sit front. Sa pagsisimula ng taong ito, hinimo ko po yung bawat isa na pumunta ng maaga at umupo sa harapan. So some brethren, they practice. Yung ilan sa mga kapatid, sinusubukan nila at sinasanay. Masaya ko. May joy, may kagalakan din. Because their faith, they try to obey. Dahil yung pananampalataya nila, sinusubukan nilang sumunod. It's also the heart of our Lord, right? Ito rin po yung puso ng ating Panginoon. He'll be happy, right? Siya ay magiging masaya. Hindi natin makakamtan ang tunay na kagalakan mula sa mga tao ng salibutan. Hanapin natin ang kagalakan sa mga kapatid sa pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Awit 16:3. Awit 16:3. Okay po, 16:3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, kapatid, ang mga kapatid, sila ang mararangal. Sila ang marangal. Tama. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Tama. Kaya mas hangarin natin ang fellowship at magtamo ng kagalakan sa loob nito. So through the fellowship in church, you can have a real joy in your heart. Kaya sa pamamagitan ng fellowship sa loob ng church, magkakaroon ka ng tunay na kagalakan sa iyong puso. God will allow real joy in your heart. Ipapahintulot ng Diyos yung tunay na kagalakan sa iyong puso. At dapat tayong makatako ng kagalakan sa ministeryo. Habang isinakatuparan ng Panginoon ang kanyang gawa, ibinibigay niya sa atin ang malaking kagalakan. Pag-isipan natin, Nehemiah chapter 12. Nehemiah chapter 12, 43. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sila'y naghandog ng malaking alay ng araw na iyon at nagalak, sapagkat sila'y pinagalak ng Diyos ng malaking pagkagalak. Ang mga babae at ang mga bata ay nagalak din, at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Noong panahon ni Nehemias, nang muling maitayo ang padero ng Jerusalem sa pamamagitan ng gawa ng Diyos, at nang naghahandog sila ng mga sakripisyo, ipinakaloob ng Diyos ang malaking kagalakan. Tama ba? We can accomplish great works of God by God's help. Magawa natin yung gawain ng Diyos pamamagitan ng tulong ng Diyos. From tomorrow we have a Cell Group 1 Bible Seminar. Mula bukas tayo po ay magkakaroon ng Cell Group 1 Bible Seminar. I believe God will work through us. Naniniwala ako na ang Diyos ay kikilos sa God pamamagitan will natin. accomplish great works of salvation. Isa sa katuparan ng Diyos yung dakilang gawain ng kaligtasan. When you experience great works of God, we have a joy. Kapag naranasan niyo yung dakilang gawain ng Diyos, magkakaroon ka ng kagalakan. Tama ba? We have a joy. Ang kagalakan sa Panginoon ang ating kalakasan. Nehemiah chapter 8. Nehemiah chapter 8.
verse 10. Nehemiah chapter 8, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo at ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Right? Inyong kalakasan. Ang taong ang Diyos ang kanyang kagalakan ay tumatanggap ng bagong lakas. Bagong lakas. Ang taong nalilingkod ng may kagalakan ay nakakapagtrabaho ng hindi napapagod. Naintindihan niyo po? When you do some work with a joy, you will not be tired. Kapag ginagawa mo yung isang trabaho ng may kagalakan, hindi ka mapapagod. Long time ago, there was a famous inventor in America. Matagal na panahon na po yung nakalipas, merong inventor sa Halimbawa, he Amerika. invented this light. Halimbawa, inimbento niya yung ilaw na ito. Thomas Edison. You all about Thomas Edison? Kilala niyo po ba si Thomas Edison? When he invented something, he focused on it. Sa tuwing nag-iimbento siya ng isang bagay, siya ay nakatuon sa bagay na That's yun. why sometimes he don't have a sleep for several days. Kaya minsan hindi siya natutulog sa ilang araw. He doesn't feel any tiredness. Hindi siya nakakaramdam ng pagod. Bakit? Paano? Possible. Because it's a joy to him. He invented something. Pero dahil ito ay kagalakan sa kanya, na gumagawa siya ng isang bagay. When you do something, have a great joy, you don't feel tired, right? Kapag ginagawa mo yung isang bagay na kagalakan para sa iyo, hindi ka napapagod. That's why minsan, right? Some bata, the young people nowadays, they enjoy the online game. Kaya minsan yung mga kabataan sa panahon ngayon, nagsasaya sila sa mga online games. Maybe it can give a joy to them. Marahil ito yung nagbibigay kagalakan sa kanila. That's a full life. Kaya sa buong gabi sila ay nag-online games. It give the joy to them, right? Ito yung nagbibigay ng kagalakan sa kanila. Some students study is their joy. Para sa ilang mga estudyante, yung pag-aaral yung kagalakan sa kanila. While I'm studying, I'm happy. Habang nag-aaral ako, masaya ako. That's why they will become the winner in the contest, right? Kaya sila ay nagtatagumpay sa mga patimpalak. They don't feel tired, right? Hindi sila napapagod. So your trabaho, Christian, before I told, Christian must do your work with a joy. Kaya sa inyong mga trabaho, gaya ng sinabi ko dati, na yung mga Kristiyano ay dapat na magkaroon ng kagalakan sa kanilang Whatever trabaho. work you do it with a joy. Ano man trabaho yung ginagawa mo, gawin mo ito ng may kagalakan. God allow this work to me. Ipinagkaloob ng Diyos yung trabaho ito sa akin. Then you can do work with a joy, right? Pagkatapos magagawa mo yung trabaho ng may kagalakan. Kaya, ang paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan ay nagbibigay ng lakas at hindi pagod. You can do God's work with a joy. Magagawa mo yung gawain ng Diyos ng may kagalakan. You will not feel tired. Hindi ka makaramdam ng pagod. You still have a strength, right? Meron ka pa ring lakas. This week, Bible seminar, we can conduct the Bible seminar with a joy. Sa linggong ito, may isasagawa natin yung Bible seminar ng may kagalakan. Hindi mahirap. Right? We will have the strength. Magkakaroon tayo ng lakas. 5 minutes lang. We have to finish that. Let's do. Dapat tayong makatako ng kagalakan sa paggawa ng evangelism. Kapag ang isang tao ay naliligtas, may malaking kagalakan sa langit. Right? That's why if we look at Lucas chapter 15:7, right? Makakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang magkasalanang nagsisisi. Right? Tama? Kapag may maraming bunga ng evangelism, ito ay nagdudulot ng
malaking kagalakan sa Panginoon. Tama ba? Kahit may pag-uusig sa gitna ng evangelism, maaari pa ring mapuno ng kagalakan. Yeah. That's why in the early church, right, when this disciple preached the gospel, there was a great persecution. Kaya sa mga naunang iglesia, habang ipinapangaral ng mga apostol yung ebanghelyo, sila ay tumatanggap ng matinding pag-uusig. But they rejoiced when they received the persecution. Pero sila ay nagagalak sa tuwing tumatanggap sila ng pag-uusig. Who we receive this persecution for the gospel. Sino tayo para tumanggap ng pag-uusig na ito para sa ebanghelyo? They rejoiced when they receive a great persecution. Sila ay nagagalak sa tuwing tumatanggap sila ng matinding Because pag-uusig. they are persecuted because of the gospel. Dahil sila inuusig dahil sa ebanghelyo. Kaya dapat tayong magalang na nakikibahagi sa mga pakihiram ni Kristo. Yeah. Unang Pedro chapter 4, buksan mo ang Biblia. Unang Pedro chapter 4:13. Unang Pedro chapter 4:13. Unang Pedro chapter 4:13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Yeah. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Yeah. Ang pakikibahagi sa mga paghiram ni Kristo ay pakikibahagi rin sa Ebanghelyo. Kung tayo'y nagagalak sa pakikibahagi sa mga paghiram ng Panginoon, sa huli ay makikibahagi din tayo sa kanyang kagalakan. Matthew chapter 25:21. Basahin ko, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Laging tapat ka sa konting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Right? If we suffer oppression for the gospel in this world, we can participate in the joy of the Lord. Kung daranas tayo ng kahirapan para sa ebanghelyo sa sanlibutan ito, maaari tayong makibahagi sa pagdurusa ng Panginoon. At kung hindi tayo susuko at patuloy na magpabahagi hanggang sa huli, darating ang araw na sila'y maliligtas at tayo'y makakatanggap ng malaking kagalakan. Kaya sinabi ng Biblia, awit 126 verse 6, siyang lumalabas na umiiyak, may dalang itatanim ng mga bini, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan. Right? Don't give up, you continue preach the gospel. Huwag kang sumuko at ipatuloy na ipangaral ang ebanghelyo. Someday you will save the lost soul. Balang araw, makapagliligtas ka ng nawawalang kaluluwa. Kano kalaking kagalakan ang magtarama natin kapag ang minamahal natin ay naliligtas. Tama ba? What's your joy? Ano yung kagalakan mo? When your loved one get the salvation, it will be the greatest joy, right? Kung yung minamahal mo ay magkaroon ng kaligtasan, ito yung dakilang kagalakan. Ang lahat ng naging pagod ay kanan na makakalimutan. Sa huli, kapag tayo'y pumaroon na sa harap ng Panginoon, papasok tayo sa ganap at walang hanggang kagalakan. Huling verse, buksan mo ang Biblia, awit 16. Huling verse, awit 16:11. Awit 16:11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Yeah. When someday we will go to eternal heaven, Balang araw tayo ay pupunta sa walang hanggang langit. then there is a eternal joy. Pagkatapos doon ay mayroong walang hanggang kagalakan. We will enter to the eternal joy. Tayo ay papasok sa walang hanggang kagalakan. So, this year, let's live a Christian life with a joy.
Kaya sa taong ito, mabuhay tayo sa ating buhay Kristyano ng may kagalakan. Bear fruit of joy. Magbunga ng kagalakan. Okay po, malalangin po tayo. Palang Ama na mahabagin at pagpapala, salamat po sa paglitas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa bagong taon, tulungan mo po kami na bunga pa ng mas marami upang may paling namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Tulungan mo po kami na magkaroon ng masaganang bunga ng kagalakan. Magsimula ng bukas ang Seguro One Bible Seminar. Buksan mo po ang aming mga bibig upang buong tapang naming may pahayag ang Ebanghelyo. Panginoon, tulungan mo po kaming makapag-alay ng maraming kaluluwa sa iyo. Panginoon, naway maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito upang ikaw ay maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.